Miss, bawal pong hawakan ng unit. Titignan ko muna sana bago ako bumili. Pang high-end buyers yan. Bawal dito ang mag-window shopping. Napalunok ako sa diretso niyang pananalita. Kung naghahanap kayo ng mas affordable, may ibang car dealership sa kabilang kalye. Hindi ako nakapagsalita. Natahimik lang ako. Doon ko naramdaman, hindi ako tao sa paningin nila, isa lang akong istorbo. Ito ang simula ng aking kwento. Ako si Cheryl Ramos, 30 taong gulang. Hindi ako anak mayaman. Bata pa lang ako, mahilig na ako sa mga kotse. Hindi dahil gusto kong magyabang, kundi dahil bawat gulong, bawat andar ng makina ay paalala sa akin ng paggalaw ng buhay. Kahit gaano kabagal, basta umaandar, may patutunguhan. Madalas kaming maglakad noon ng nanay ko papuntang palengke. Kapag may dumadaan na mamahaling sasakyan, nahuhuli niya akong nakatitig. Isang araw anak, sabi niya, hindi ka lang titingin. Ikaw ang magmamay-ari at magmamaneho niyan. Dumaan ang ilang taon. Nag-sideline ako bilang AutoCAD designer, nag-aral sa gabi bilang civil engineering student, at minsan nakakalimutang magpahinga para kumayod. Habang ang iba nasa mall, ako kadalasan nasa construction site. Habang ang iba natutulog, ako gumagawa ng blueprint. Namatay ang nanay ko bago niya makita ang tagumpay ko. Pero dala ko ang mga salitang iniwan niya. Anak, darating ang araw, ikaw ang pagmamalaki ng lugar na ito. At dumating nga ang araw, nakatapos ako. Nakapagtayo ako ng sariling construction firm. Unti-unti, nakilala ang kumpanya ko sa mga malalaking kliyente. Pero kahit ganon, hindi ko nakalimutan ang batang tumitingin sa kotse. Yun ang dahilan kung bakit pumasok ako sa showroom na yon, para palitan ang luma kong kotse. Panahon na para makatikman ng kauting karangyaan na sa tingin ko, deserve ko na. It was a Saturday. Galing ako sa site. Pawisan, pagod, may putik pa sa pantalon. Pero tumigil ako sa tapat ng Premium Motors, ang showroom na pangarap ko. Ito lang ang available kong oras sa busy schedule ko, kaya nagpunta na ako. Kahit hindi ako nakapagbihis ng naayon sa pamantayan ng mararangyang tao. Tahimik akong pumasok. Napansin kong may tao sa tabi ng pinto pero hindi ako pinagbuksan, ngunit wala lang yung para sa akin. May isang luxury SUV sa gitna ng flooring. Iyon mismo ang pinapangarap ko ng matagal. Lumapit ako, hinawakan ko ito, ramdam ang tibok ng puso ko. At doon siya dumating. Si Mark, sales consultant. Miss, bawal pong hawakan ng unit. Titignan ko muna sana bago ako bumili. Pang high-end buyers yan. Bawal dito ang mag-window shopping. Napalunok ako sa diretso niyang pananalita. Kung naghahanap kayo ng mas affordable, may ibang car dealership sa kabilang kalye. Hindi ako nakapagsalita. Natahimik lang ako. Doon ko naramdaman, hindi ako tao sa paningin nila, isa lang akong istorbo. Lumapit ang guard at sabi niya, "Ma'am, bawal po ang tumambay dito." Lumabas ako. Walang salita. Walang galit na lumabas sa bibig ko. Pero may apoy na sumiklab sa puso ko. Babalik ako. Hindi para magyabang, kundi para ipaalala na may halaga ang bawat taong pumapasok dito. Lumipas ang 6 na buwan. Dumami ang kliyente ng kumpanya ko. Nakipagdeal ako sa isang international car brand para sa expansion ng kumpanya nila. Magpapatayo ng karagdagang branches sa Pilipinas. At guess what? Isa sa mga affiliate company nila ay ang Premium Motors. Dumating ang araw ng meeting para sa pangalawang karagdagang branch na itatayo nila. Satisfied sila sa unang branch na tinayo ko kaya ako ulit ang kinuha. Nabanggit ko na may balak akong bumili ng kotse sa kanila kaya sa mismong Premium Motors na ginanap ang meeting. Bibigyan pa nga daw ako ng malaking discount, sabi ng VP for Operations, dahil sa sobrang paghanga sa aking ginawang proyekto. Pumasok ako muli sa Premier Motor Car Showroom. Sa pagkakataong ito, pinagbuksan ako ng pinto ng gwardiya. Marahil, dahil sa suot ko ring business attire. Sa aking pagpasok,
Nakatayo sa reception area ang Vice President of Operations ng kumpanya at ilan pang mga executives para salubungin ako. Welcome to Premium Motors, Miss Ramos. Bati ni Mr. Lopez ang Vice President ng kumpanya. Marami sa staff ang nagulat. Yung guard, tahimik. Si Mark, ang sales representative na nakausap ko dati, hindi makatingin ng diretsyo, hindi makapaniwala. Nagsalita muli ang Vice President at inaya niya ako sa conference room. Napadaan ako sa harapan ni Mark. Tiningnan ko siya. Nginitian ko. Hindi ngiti ng pang-aalipusta. Ngiti ng tagumpay. Sa loob ng conference room, ang bungad ni Mr. Lopez, Vice President of Operations. Cheryl, it came to our attention that an incident involving you and one of our sale representatives happened a few months ago. Do not worry. We do not tolerate such behavior in our staff. A disciplinary action will be imposed on that employee because here at Premium Motors, we uphold high ethical standards. That is not necessary, Mr. Lopez. I just hope he learned his lesson. Nagulat ako sa aking narinig. Hindi ko alam kung paano nila nalaman. Pero siguro, it is for the best. No, I insist. Mariin sagot ni Mr. Lopez. Besides, this is also for the improvement on customer handling of the company. Hindi na ako umimik at pinagpatuloy na lang discussion ng mga project at signing of contract. Pagkatapos pirmahan ng kontrata, pumunta ulit ako sa showroom ng gusali. Lumapit sa akin si Mark. Ma'am, pasensya na po, hindi ko po kayo nakilala noon. Sagot ko, hindi mo kailangang makilala ang isang tao para irespeto siya. Natahimik siya, natulala. Hindi ako galit sa iyo, Mark. Galit ako sa mundong nagtuturo sa ating manghusga batay sa itsura. Sana simula ngayon, kahit sino pa ang pumasok dito, ano man ang suot niyang damit, huwag mong husgahan ang pagkatao. Naglakad ako papunta sa SUV na dati kong hinawakan. Ngayon, akin na ito, sabi ko sa sarili. Pag-alis ko sa showroom, hindi ako lumingon. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil tapos na ang laban na yon. Ang mahalaga, may natutunan sila. Ang buhay nga naman, parang gulong. Ito ay walang tigil sa pag-ikot. Minsan nasa ibaba ka, minsan naman nasa itaas. Ang importante, patuloy lang ang pagtakbo para makarating sa paroroonan, sa kabila ng bakubakong kalsada. Sa loob ng sasakyan, napatingin ako sa rearview mirror. Doon ko nakita ang batang ako, nakangiti. Saka ko naisip si inay, Ma, eto na yon. Kung nagustuhan ang video iyong narinig, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. Ito ay malaking tulong sa aking channel. Salamat!